There are three processes by which the Philippine Revolution is to be advanced. These include the building of the Communist Party of the Philippines, the building of the new People's Army, and the building of the National Democratic Front. The Communist Party of the Philippines was established on December 6, 1968 as the Marxist-Leninist vanguard party of the working class. This party is supposed to be the standard bearer of the working class, which is that class that is the most progressive, productive, and political force in the Philippines. It is true that a minority class, especially only the party which represents it, cannot win the Philippine Revolution all by itself. At any rate, even while there are the forces of armed revolution, there are the legal democratic forces in the Philippines. The biggest of these is Bagong Alyansang Makabayan, or Bayan in short. It has a membership of more than 2 million members in more than 1,000 member organizations. Its biggest component organizations are Kilusang Mayo Uno, which is the labor center, the Pambansang Kilusang Magbubukid, which is the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, or KMP, Gabriela, the Women's Alliance, League of Filipino Students, Alliance of Concerned Teachers, Cadena, and so on. As I have earlier pointed out, Partido ng Bayan, founded last August 30 and 31, was an outgrowth of Bayan, the big coalition. Click subscribe, click that notification bell for more news update. Good morning, mga ma'am, mga sir. Welcome dito sa ating channel, yung Joe Proud Pinoy Vlog. So, ang araw ngayon ay September 15, 2022. So, bilis talaga yung araw. Hindi natin no? Mag-October na, November at saka December. So, advance talaga, binabati ko yung aking mga subscriber dyan, saka yung mga viewers dito ng advance Merry Christmas, Happy New Year. Bilis ng araw, no? Talagang ang simoy ng hangin ngayon dito, lalo na sa sa farm is malamig. Mo na talaga yung Pasko. So, yung pinakita ko doon na video about doon sa mismo yung binulgar ni Communist Party as chairman, CPP-NDF chairman Husidio Masison, na ito mga party list ay under ng CPP-NDF. So ngayon may mga tayo subscriber na nagtatanong sa atin na nag-message sila ng, sir, hindi ka ba natatakot diyan na sa yung mga vlog is binabatikos mo yung yung mga kontra sa gobyerno, lalo na itong armadong grupo ng CPP-NDF. So ano ba yung purpose mo, no? Yun lang, makakuha ka ng views, magkapira ka dito sa YouTube. So salamat sa na yon, comment, no? God bless you talaga sa iyong comment, at saka at least dito rin makabigay ako ng sagot na bakit ako nag-vlog ng ganito. Na kung sabi pa ng komento ng ating
subscriber is napakadelikado. Kasi yung CPP and PNDF ay maraming armado. So ito, no, gusto kong ipaabot dito na marinig ninyo kung ano yung purpose ko dito. Ano lang talaga, no, na itong vlog na ito ay by chance lang. Yung apo ko, kasi first apo ko, ano talaga ako, pasalamat sa Panginoon na binigyan tayo ng apo. So mahal na mahal ko yung ano ko, apo. So habang ano siya, yung jumbo hotdog, no, may pinaano ko yan diyan sa ano, sa may video yan na binidyuhan ko. So tuwang-tuwa ako, yung pinapaulit-ulit ko yung ano na yon. So hanggang naisipan ko ano kaya ano ko ito siya, i-vlog natin. So yun, nag-vlog ako. Tapos siguro by purpose to ng Panginoon, nakapanood ako doon sa ano vlog ni retired Brigadier General Johnny Macanyas, yung TV STG channel. Kaya yun, naano ko, na-encourage ako sa kanya, itong ating Mindanao hero, itong si retired Brigadier General Johnny Macanyas, yung sa mga ano yan doon. Kaya manood kayo doon sa kanyang ano, no, marami kayong mapulot doon. Lalo na itong sa araw-araw natin na buhay. Lalo na sa mga spiritual rin. So, yun, no, gusto kong ano ba talagang purpose. Yun siya dahil na ano ko, so na-challenge ako doon kay Sir General Macanyas, Johnny Macanyas, na pinag-ano niya na dito ba sa mundong ito, ano ba yung purpose natin dito na nabubuhay tayo? Yun, naging kabuluhan ba yung buhay natin dito sa mundo? Naging kapaki-pakinabang ba tayo lalo na sa bansa natin? Tapos hindi ba tayo naging ano doon, problema ng bansa natin? So yun, pinag-ano ko, kaya yun dito sa mga vlog natin nakita ninyo na for my 53rd birthday ay ano ako ng ano, wala akong celebration. Yun lang, binigyan lang ako ng asawa ko ng cake. So nag-blow tayo ng candle, maaga pa, binati na ako ng happy birthday noong September 8. Tapos nagluto ng konting pansit, may cream bread. So simple lang, walang celebration. So pinano ko naman dahil doon sa ano ning ating butihing Mindanao hero, retired Brigadier General Johnny Macanyas, na kasi sa karawan niya, meron siyang ano doon, foundation, kasi yung income niya sa YouTube ay ginagamit niya yung papapatayo doon sa bahay. So ako, na-challenge ako. So later on, hindi talaga ito inasahan. Habang nanonood sa YouTube, naano ko yung ano ni Loren Regarda. Kasi binuto ko si Loren Regarda, at saka nung kabataan pa tayo, no, crush natin si Loren Regarda kasi siya yung model noon sa close-up na toothpaste sa TV, no, maliit pa tayo, maganda talaga si Loren Regarda. Kaya no, na-surprise tayo na yun, ang hindi natin inasahan na ano pala ay tao pala ng ano, itong si Loren Regarda ni Juma Season. So nag-research tayo, nakita natin yung picture doon, yung sa ano, Quezon, yung dati doon na kay ano, Buan, na ano siya, captured. Tapos ano siya, no, mga 2 years siya doon sa ano, Quezon province, yung sa ano, Milito Glor Command, no, yung si Caro Jerusal. So nakakbay pa doon si ano, si Senadora Loren. Tapos may picture rin talaga doon na nag-akbay rin si ano, Juma Season sa kanya. So na ano ko, na parang mayroong ano, relationship, ano, matindi yung relasyon ni Senadora Loren Regarda sa kay Jose Maria Season, itong sa CPP and PNDF. So sa ano, subscriber ko, ano ba yung purpose dito, no, na ito yung binablog ko ngayon ay ano, delikado kasi i-criticize mo yung ano, CPP and PNDF. So ano talaga, delikado, no, mismo sa akin. So nagtatanong siya, hindi ka ba natakot? Nung maliit pa ako,
no? Doon pa kami sa Negros Occidental, takot na takot talaga ako nung maliit pa ako sa CPP and PNDF sa mga armadong NPA doon sa Negros Occidental. Kasi yung ano doon, NPA pumupunta doon sa ano kasi ano yun, bundok yung area namin doon. Pumupunta yung NPA, maliit pa ako na ano, na grade 3 pa lang ako doon. No, grade 3 pa lang ako doon sa Bacolod City. So nakita ko doon na dahil may armado, maliit ka pa, no, nagkano sa aking puso na takot talaga sa ano noon, sa NPA. Nung maliit kami yung nag-aaral pa sa elementary, mas takot pa kami ng mga kabataan kami sa NPA, sang sa pulis at saka sa military. Pag sabi doon minsan, nandyan yung NPA, so tatakbo kami niyan, magtago. No? So yun siya. So ngayon, ito naging 53 years old ako, no? Na ano ko, sabi ko, tagal na itong problema na ito, itong insurgency. So kailan ito matapos? So tinitingnan ko yung apo ko na so ganito na lang. Magdagdag pa tayo ng another 50 years sa problema na ito na walang katapusan. So ako ngayon na matanda na, 7 years from now, magiging senior citizen na rin ako. So, ito lang ba yung ano ko dito sa mag-vlog ako? Na ano ko, i-risgo ko yung buhay ko, na i-criticize yung CPP and PNDF, lalo na itong demonyong si Juma Sison, yung kriminal na yan na si Juma Sison, na marami siyang pinapatay na Pilipino sa 53 years. No? Mas masahol pa siya kay Adolf Hitler. Kapwa ya Pilipino, kadugo niya, no, pinapatay niya. Yung kawawa, lalo na yung mga pobre, masa, mga IPs. Kaya, yun, kahit yung sa mga pinsan ko doon sa Negros Occidental, no, gusto yang patayin yun. Kasi yung mga dati rin yun, mga top-ranking NPA commander, no, doon sa Central Visayas, Panay, Visayas, at saka yung sa Cebu, Bohol, no, cover nila yan, hindi basta-basta yung rangko ng mga pinsan ko diyan na commander sa New People's Army. So hanggang ngayon yan, hinanting yan sila ni Juma Sison. So delikado talaga, no? Pero hindi naman Diyos si Juma Sison, no? Meron tayong Diyos, yung Panginoon at tagapagligtas. So ano pa man yung ikakatakot ko, matanda na ako. No, swerte na ako makaabot ako ng 75 years old dito sa mundo. So prinsipyo at saka paniniwala ko ito na kahit napakadelikado, kasi meron silang armado grupo, meron kung sa Armed Forces of the Philippines, meron sila tayong Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, yung CPP and PNDF, meron din silang sundalo nila, yung bagong hukbong bayan. So delikado talaga na ano kanila pag initan ka. So sa akin, wala na kung ano, kasi in case kung ano may yung mangyari sa buhay ko, nakatanggap ako sa Panginoon, sa kay Jesus Christ na aking Panginoon at tagapagligtas. So anytime, kung ano mangyari sa akin, mamatay man ako, kahit ngayon, alam ko na pupunta ako sa langit. Kasi yung lahat na kasalanan ko, no, sa Romans 3:23, no, ang sabi doon is for all have sinned and come short for the glory of God. Lahat tayo makasalanan. Pero dahil dumating dito ngayon Pasko na, mag-celebrate naman tayo ng Christmas, no, yung ating Panginoon tagapagligtas, no, Diyos siya, Espiritu, nagpakatao, no, sa mukha ni Jesus Christ. Tapos na ano siya, namatay doon sa krus at saka sa krus sa Kalbaryo. At saka talagang nag-bleed, no, yung dugo niya talaga pinano yon para na sa dugo yan na yon ay mahugasan yung ating kasalanan. So simple lang yung daanan ng kaligtasan. Acknowledge mo na ikaw ay makasalanan, tapos tanggapin mo si Jesus Christ na iyong tagapagligtas, na save ka, no? Anong oras man, anong mangyari sa iyo ay hindi ka matakot. Yung sabi nga sa Biblia na
matakot ka doon sa yung kaluluwa ay no mapunta sa impyerno. Sa itong ating buhay, no, itong ating laman, no, pag naano ito siya, babalik lang ba talaga ito sa lupa? So yung ano ko na yan, hindi yung humawak sa buhay ko, si Juma Season. At saka yung kanyang armadong grupo, yung umahawak sa aking buhay, yung ating Panginoon nga si Lord Jesus Christ na araw-araw nagbibigay sa atin ng hangin, nagpapakain sa atin, no? Hindi yung mga sakit natin ay kanyang healing, manalangin tayo, pinagpala tayo. So wala tayong dapat ikatakot. At saka nandiyan sa Salmo 91, no? Psalms 91, yan yung awit ni King David. Nung panahon na yon na gina-persecute siya ni King Saul. Kasi nalaman ni King Saul, nung may utos yung ating Panginoon, na hindi sinunod ni King Saul. So nagsabi ang Panginoon na dahil hindi mo sinunod yung aking utos, no, makita natin yan sa Old Testament, yung sa ating Bible. So research nyo, basahin nyo. So imbis na next generation ni King Saul, yung anak na si Jonathan, dapat yun ang sunod na maging hari. Kaso lang nagkasala si King Saul. So yun napunta sa kay King David. After kay King Saul, so naghari si King David. So yung si King David, psalmist siya, yung umaawit siya, no? Kaya siya, yung psalm na yan, yung awit niya, no? Nasabi doon sa Psalm 91 na even lalakad ka doon sa mga gubat na maraming ahas, no? Maraming banakon doon, king cobra, or either na ka sa mga leon noon, papasok ka sa hawla ng leon. No, talagang pumasok ka sa hawla ng leon is talagang lalapain ka ng leon kasi pagkain ka man. Pero nag-promise doon yung ating Panginoon, si Lord Jesus Christ, na siya yung ating tagabantay. So ngayon, salamat doon sa aking subscriber sa iyong comment. Mo doon, at least nakaano ko doon na ito, masagot ko rin. Na ito lang ba yung purpose ko? I-risgo ko yung buhay ko dahil lang ito sa views? Dahil ba magkapira ako dito sa YouTube? No, hindi ko pa alam to kung itong YouTube na ito magkapira tayo. Kasi may actually dito sa YouTube, ito lalo na yung mga matagal na vlogger dito, nagkakapira sila talaga. At saka natutuwa ako, maraming vlogger dito na nagkapira sila, no, tumutulong. Lalo na yung si Idol Rapi Tulfo. No, marami siyang subscriber, marami siyang ngayon tumutulong siya kasi sobra-sobra na yung niya. No, kaya nga gina-encourage ko nga dito sa sa channel ko na yung mga tumutulong sa gobyerno ng mga vlogger ay i-subscribe at saka i-like natin. Ako marami akong puno itong cellphone ko kasi yung kita ko na pro-government, no? Is pag makita ko talaga na kontra sa gobyerno, lalo na sa ating mga presidente na naningkamot sa kaya atong presidente, nagka-comment talaga ako, no? Kasi kung pabayaan natin sila yan, so sila mamiyasa at saka sabihin na lang doon ng mga yung kanilang mga kasinungalingan ay totoo. Maniwala yung Pilipino. Kaya yung ko dito, purpose, hindi ko paano ito kung magkano talaga tayo dito, no? Ito ang sa mga vlog ko dito is about sa politics. Actually, ang ko lang sana dito, travel. Hindi ko ito yung yung politics. No, nag lang talaga ako na nabukas yung aking kaisipan, siguro way ito ng Panginoong Jesucristo na binuksan yung kaisipan. Uy, ganito pala katinding problema natin. Expect natin ito na yung Senado natin maggawa ng bata sila para sa mga masang Pilipino na maaho naman sa kahirapan yung tayong mga Pilipino, lalo na itong mga IPs. No, maraming akong kamag-anak na IPs. Kahit doon sa Antique, yung mga kamag-anak ko doon IPs, no, maiitim sila, kulot yung buhok, no, ita, pero magkapareho kami ng apelyido. No, kaso lang, yun lang na tayong parents natin nga may bigyan din ng kunting dugo ng Espanyol, kaya medyo natangos-tangos yung ilong natin. Joke lang, no?
So, yun yung ano ko dito na dahil lang ba, no? I-risk ko yung i-criticize si Joma Season, yung CPP and PNDF niya para marami yung views, maraming subscriber para magkapira tayo. No, meron naman akong trabaho rin, no? Ang asawa ko meron ng trabaho, yung anak ko meron ng trabaho. Hindi naman sabi na lahat nakapag-aral at saka nakapagtrabaho na rin yung mga anak ko. So ano pa yung ano ko sa buhay? Anytime mamamatay ako, no? Yung ano naman ni Jesus Christ na ligtas ako, dadalhin niya ako doon sa langit. Kasi no, na-receive ko siya na aking Panginoon at tagapagligtas. Kaya dito sa mga nanonood dito sa atin, no? Simple lang yung kaligtasan, no? Yung i-acknowledge mo kasi wala naman tayong perfect dito sa mundo. Kahit yung pangalan mo is perfecto, apelyido mo katuiran, no? Palagi kang nasa katuiran, perfecto ka katuiran. So, hindi ka perfect, magkakasala ka pa rin. So, joke lang pero totoo yan. So, yung ibig ko sabihin dito na yung mga nakikinig dito, no, kung wala ka pang na hindi mo pa alam, walang direksyon yung buhay mo, no? Isa lang yung direksyon ng buhay natin, no? Kailangan na tanggapin natin si Jesus Christ na ating Panginoon at tagapagligtas. At saka maligtas tayo doon. No, sabi doon sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." So napakaganda ng promise ng ating Panginoong Lord Jesus Christ. No? Na ang kaligtasan yung na lang na tanggapin natin. Kaya yung sa mga dito sa importante talaga na kasi itong material na bagay dito, darating yung panahon is yan ito, mawala yan sa atin. Mamatay tayo kahit isang singkong duling, wala tayong madala, no? Lumabas tayo doon sa ng ating nanay, no? Sinapupunan ng ating nanay, ay wala tayong damit, no? Naked tayo, naked. Babalik tayo sa Panginoon is naked rin. Kaya yon ang pinaka-importante dito sa buhay natin na tanggapin natin si Jesus Christ na ating Panginoon at tagapagligtas. Hindi ako perfect, no? Minsan nga dito sa ga-vlog ako, makita niyan yung makita ko lalo na yung parang inaapi na talaga itong mabait natin na si President BBM. Tapos yung ating butihing VP Sara, yung magiting natin na Vice President na Sara Duterte Carpio. Inaapi na, tapos hindi naman totoo yung pinapasaring. Rin ako, high blood kasi high blood ako no? Walang lupa yung ating mga lolo no na pinagmana sa atin, pero yung ipinagmana ng ating mga lolo, high blood, no? Yung mga high blood pressure. So, yun siya minsan. So, sorry lang talaga, hindi na yan. Kasi, hindi ito yung sabi na, no? Na nag-vlog tayo dito na parang kung sa pa scripted. Hindi ito scripted yung sa aking na dito. Kaya tingnan mo yung background ko, natural. Kasi nandito tayo sa farm. So, yun lang ang ko dyan. Na tama yung mo, kasi iba talaga. Kasi ito siya. Yung prinsipyo ko ganito. Ngayon nakikita ko wala talaga yung may dito na nagsasabi na maraming yung nag-vlog. No, iba nagtatago, naglalagay ng salamin, naglalagay ng sombrero, no, naglalagay ng takip, may face mask. So parang na yon, yung mo doon para kang nagba-vlog ka, yung itsura mo doon para kang hold-upper. So ako pinapakita ko yung mukha ko. Ito yung mukha ko, no? Matanda na ako ngayon, 7 years from now, na. So ano pa yung ko doon? No, so hindi yon yung ganun, no? Na lang yun siya, no? Ilagay natin nasa number 4 na lang yung purpose na yon na kaya nag-vlog tayo dito. Kasi wala pang kasiguruhan dito yung sabi nito mag-vlog ka, magkapira ka, no? Iwan ko kung mayroong dito sa sa YouTube. Pero narinig ko nga mayroong monetary. Kung makaano ka daw ng 1,000 subscriber, no, yun yata yung may kunting binibigay yung YouTube. Pero hindi ko alam kung anong mechanics yan dito. So sa akin lang una talaga dito yung apo ko, tapos litiro na lang yan ko, hindi ko maano nung sa puso at sa kaisipan ko nung lalo na si Loren Ligarda na
Napakaamo man ito. Tapos ngayon nagiging ano siya, leon. Tapos yun pala yung ano niya is ang kanyang ano is utak is hindi siya yung para sa demokrasya kundi sumusuporta siya sa komunismo. So yung ano talaga natin dito, purpose dito sa YouTube ay ipaabot ko yung ano ko, prinsipyo at saka paniniwala ko na pabayaan natin ito sila na sinisira yung gobyerno. Sino yung mag ano nito, no, maglaban sa kanila? So papayag pa ba tayo na another 53 years yung mga apo natin mag-suffer pa rin? So nagasalita ako dito, hindi ito sa pangsarili ko. Nga magkapira ako dito sa YouTube, maraming likes, maraming views. Yun na ba yung ano mo? Tapos yung ano mo pa is i-criticize mo yung armadong grupo ng CPP, NP, NDF, yung mga legal front organization niya. Mahigit 1,000 yan. No? Karami yung ano yan, even yung ano simbahang Katoliko, halos na penetrate yan ng CPP, NP, NDF. Yung mga pare dyan, madre, kasi maliit pa ko noon sa Negros Occidental, yung makinig ka sa misa ng pare doon, hindi na yung kaligtasan ng tao, kundi yung ginaano doon na ano, magalit yung tao kay President Marcos na pinapaano nila nga si President Marcos ay masama. So habang lumalaki tayo, yung pinano natin, maraming nakitang napakagandang programa noon nung elementary tayo at saka high school. Naalala ko noon, bawat Pasko, daming apple, daming orange, no? Dala yung tatay ko na napakaganda ng ekonomiya natin noon. No, pag January 24, no, magano na kami ng medyas doon, sabit. Pag ano mo doon, maraming chocolate, maraming pagkain, maraming puno yung medyas doon, kaya yung ano doon, gagawa kami ng medyas na malaki kasi para yung laman doon ay marami. No, so ngayon wala na nga yan. Yung mga bata ngayon, excuse me, no? Yung mga bata ngayon na pag 24 at saka yung ano na magsabit ng media. Meron pa naman pero hindi na ganoon ano. Sa panahon namin, saya talaga kami kasi magpaano na kami doon sa mga kaibigan, no? Buno yung ano ko, medyas. No, so ganoon yung ano. Ang ano ko dito, nga bakit nag-vlog ako, sa future ito ng apo ko. Kasi how many years na lang yung ano natin dito? Ngayon, hindi pa tayo magsalita. May nakita tayo na mga mali. Mali, tapos kapayag ba tayo niyan na yung darating yung panahon na matalo yung gobyerno, tapos manalo sila yung gobyerno. No, sa komunista, no, wala yung pamilya na yan. Lahat yan nasa state. Tapos yung ano dyan, pamamalakad dyan, yung gobyerno na yan is dictatorship. Tapos ang ano diyan wala yung ano, lahat government yung ano. So hindi na tayo makasimba kasi wala man yung Diyos yung ano, yung communism. Yung Diyos na yan, kung sino yung leader, halimbawa ngayon sa China, si Xi Jinping yung leader, no? Ginaano niya nga siya yung Diyos kasi siya yung leader ngayon. Yung sa ano, North Korea, no? Yung si Kim Jong-un kasi si Kim Jong-un. Jong-un, Kim Jong-un, no, sa North Korea kasi siya yung leader doon sa North Korea. So ginano niya nga siya yung Diyos doon sa North Korea. So itong sa ano natin, kailangan na manindigan tayo, no? So pinano ko dito is itong ginano ko dito na hindi magkapira tayo sa YouTube, i-risk natin yung buhay natin tapos yung ano natin, no? So yung mga tao na yan, hindi natin yan kalaban. No, ang kalaban natin diyan yung kanilang prinsipyo. Tapos 53 years nakita na natin. So ngayon, ano pa yung ikatakot ko, no? Salamat sa Panginoon kung makaabot tayo ng 75 years old. Kasi nakikita ko dito yung halos ang tao pagpasok na ng 70, marami nang halos di na makalakad, arthritis dahil sa kinakain natin. No, halos ang kinakain natin is ano na, may mga preservative. So, yun ang ano ko dito. Prinsipyo ito. No, mahirap dito magkapira sa YouTube. Akala nyo madali? No? Kasi hindi naman lahat ng ano dito ng ano is tangkilikin ng tao. Bakit sino ba tayo na ano? Ang ano ko yan dito is yung ano talaga na makabigay ako ng
totoong information, no? Lalo na yung hindi ko maatim na pinagbintangan nila noon nga si Marcos yung nag-utos doon na maghagis ng granada doon sa meeting di abansi ng Liberal Party. So nag-utos doon yung si Juma Sison, no? Yung kriminal na yan ang tatago sa Netherlands, no? Sabi ko na yan sa dati kong vlog. Mayroong aktivista doon na inutusan niya na maghagis ng granada doon. So inagis niya yung granada. So maraming namatay. Maraming namatay doon. Tapos yung atang nandoon kasi Liberal Party yan si Hubito, Senador Senator Hubito Salonga, nandoon siya talaga sa ano. So nasabugan siya. So ang tamaan sa mata, no, nabulag siya, yung isa yung mata, na one eye siya. So even yun, kaulihan pa nila na no nga ang paniniwala talaga nila noon nga si President Ferdinand Iderlin Marcos yung mag-ano ng ano hagis doon nga ba ano. So kaya kaulihan nano nila na si Husidio Masison yung may pakana noon, no, yung kriminal na yun na nagtatago sa Netherlands, no. Ang literon yung aktivista na yun, anong nangyari sa kanya, no, nakonsensya siya kasi yung ano kakita niya maraming namatay doon, no. Pero literon anong ginawa sa kanya ng CPP and PNDF, no, napagbintangan siya na parang ano na siya kumakampi sa ano sa gobyerno at saka ano no yung CPP NDF ay ano na no parang naano na siya kasi doon na hindi na naniniwala na parang ano siya hindi na siya sabi na die hard doon sa CPP and PNDF kaya yun no pinatay rin nila. So ganyan kasama yung ano yung CPP and PNDF. So ngayon yung ano natin dito is hindi tayo magsalita kaya tulad yung nangyari sa ano sa panahon ni Hitler sa history natin. No, gusto ko yung paano ito. Na anong ginawa ni Hitler? Kasi yung ano noon Western power hinayaan nila, no? Hinayaan nila hanggang lumakas si Hitler no na ano na yung control yung whole government ng Germany. No, literal ano na yung Nazi party na yung ano doon is i-persecute yung mga Jews. No, may galit siya sa Hudyo, sa mga Jewish people, may galit siya. So kaya tingnan mo, no, pinapatay niya. So ngayon, nung umpisa pa lang si Hitler, walang masyadong nag-criticize. Pinabayaan nila hanggang lumakas. So itong ano natin, kung pabayaan natin, lalakas ito sila, overthrow yung government. Kita niyo ba yung sa nangyari sa Afghanistan? No, pag ano doon, overthrow ng Taliban doon sa government ng Afghanistan. Yung mga tao doon is yung nagpanic. So pumunta doon sa airbase, no, sa Bagram airbase doon sa Afghanistan. Kasi nandoon yung airbase, nandoon yung eroplano. No, iba doon, no, ano, kasi puno na yung eroplano. Kumapit doon sa eroplano, malakas yung pressure doon. No? Nahulog. Kita mo talaga doon, may video yan na kumapit doon yung mga Afghan people doon sa eroplano. Yung C-17 na ano, transport, no, malaking transport na aircraft doon ng US Air Force. Yung mga tao nagkalahulog. So imagine mo yan na dahil na takot. So kung babayaan natin, gusto bayatin yung ganun mangyari doon sa ating bansa. So ako hindi ko gusto mangyari yung ganon kasi yung ginano ko lang ngayon dito, nagsasalita ako ito para sa future ng apo ko. Na yung mga naranasan natin noon na kahirapan ay hindi nila maranasan, na wala nang rebelde ito na kakatakutan nila, no? So pag wala na yung komunista ito, talagang aasinso yung Pilipinas natin. Kahit sa panahon ni President Ferdinand Marcos, kung wala yung CPP and PNDF, napakaano ngayon natin sa ano. Tingnan mo, naiwanan na tayo ng Malaysia, naiwanan tayo ng Singapore. Even yung Taiwan na yan, no, na kasing laki ng Guimaras Island, no, naging asinso kasi wala naman silang insurgency. So ngayon, paano nila na, no? So, ito no, bago ako mag-close, yung pinakita ko doon na ano, na video na ginadeny doon ng mga legal ano tawag nito, yung mga legal organization ng CPP and NDF, yung nasa ngayon sa ano Kongreso, yung si Arlene Brusas na yan,
yung sa Gabriela, yung sa ACT teacher na yan, yung si Franz Castro, at saka yung Kabataan Party List na yan na si Raulo Manuel, no? Yung si Raul Manuel na yan, yung sa Kabataan Party List, no? Galing yan siya sa LFS. So yun, nakita niyo yung ano ko doon sa video, no? Nakita niyo kasi binauna ko yung video para ma-catch attention niyo kagad yung gusto kong iparating dito. So dinideny nila yan. Ngayon ginano nila na yung ginaling sila sa CPP, NP, NDF, pinano nila ng red tagging. Sila yung imbento na yan ng red tagging. Actually, yung video na yun, makita natin, mismo yung founder ng CPP, NP, NDF, yung demonyong si Juma Sison, binulgar sila. Yon yung organization ng CPP, NDF, no? Yung NDF, ito yung kalasag nila. NDF ay mag-create ng sa kanya yung video, no? Inamin niya na 1,000 yung existing na legal front organization, yan yung mga party list na yan. Kaya pinawagan ko yun, no, sa mga Congress at saka sa Senate. Palitan na yan 1987 Constitution ni Cory, kasi yung Constitution natin na iyan ay impluwensyado yan ng CPP, NP, NDF. Yung gumawa yan mo, yung makda yan, yung Constitution Convention na yan, halos yung dyan ay mga tao yan, no? Utak yan Juma Sison na isahan yung gobyerno dyan. Dahil sa kay Cory is rin yan, supporter ng CPP, NP, NDF yan. Sila ni Ninoy Aquino. Later on, ipaano ko yan, yung na yan, about sa mga baho ng mga Aquino na yan. So ito yung inaano natin dito na mga congressman at saka mga senado, palitan na yung 1987 Constitution. Dahil yan sa 1987 Constitution na yan, nakapasok yung legal front organization ng So, nandyan na sila sa Congress, nandyan sa Senado. So, dadami yan kung hindi natin yan. So, alisin yung party list, no? Dapat yan alisin. So, palitan talaga yung ating 1987 Constitution. Gagawa tayo ng bago na pabor talaga sa taong bayan. No, hindi naman siya pabor sa mga oligarch at saka sa mga yan. So kailangan na yung ating bagong gagawing constitution yan siya is At saka mas maganda pa yung tayo ng federalism. Mas maganda na tayo sa parliament. No, ginawa na yan ng ating President Marcos noon. Kaso lang nung 1986 EDSA Revolution, maraming naloko doon. No? Pinaano natin si President Marcos. Kasi wala na yung isip ng mga taong bayan, no, naging successful si Juma Sison, nalason yung isip ng mga Pilipino. Na pinano nila doon nga si President Ferdinand Marcos ay masama. Tapos ginagamit nila yung martial law, na mismo ngayon nag-declare yung martial law kasi yung paghagis doon ng Granada na inutusan yung aktivista na yon ni si Juma Sison ay doon lang meron ng disorder, meron ng sedition, rebellion, saka yung araw-araw rally, kasi yun ang ginawa ni Juma doon. No, tapos ginagawa nilang black propaganda na masama si Marcos kasi nag-declare siya ng martial law, diktador siya. Hindi diktador si President Marcos. Nag-declare ng martial law kasi yung ginawa, yun ang gusto ni Juma Sison, na alam na niya na pag nito, yung after effect noon na nagkagulo na doon sa Plaza Miranda na mag-declare si President Marcos ng martial law. Tapos yun ang gagamitin nilang black propaganda na si Marcos ay dictator kasi nag-declare siya ng martial law. So ang hero si President Ferdinand Marcos kasi nakita niya delikado na, no, ma-overthrow yung government natin. Kung hindi siya mag-action na yan, so ayaw niya talaga ng martial law. Kaso no way, no choice siya. So dahil mahal niya yung Pilipinas, nag-declare siya ng martial law. Yung mga hanggang ngayon, yung mga pang na yan, lalo na yung mga media yan, yung TV5, PTV4, na na-influensyan yung mga reporter dyan, yung mga writer, mga newscaster dyan, even mga producer dyan, ng utak ni si Juma. Kasi pupunta yan yung mga doon, nag-interview kaya, no? Ngayon, magaling ba yan magsalita yung si Juma? Pag nakaharap mo yan is, magaling So ngayon, merong gurong yung hypnotism, yung hypnotism ang tawag doon is yung
ano yan, power ng galing sa demonyo yan. Kaya siguro nung pumunta doon si Loren Regarda, na-hypnotize yan siya siguro ni si Joe Masison kasi magaling magsalita. Hindi natin alam yun, baka no? So, wag ko na sabihin kasi hindi pangit. So, yun, nakuha niyo siguro yung ibig ko sabihin dito. No, kung ano man dito nga someday, kung tangkilikin man talaga ito ng taong bayan, no, itong aking vlog, ay praise the Lord, no? Salamat sa Panginoon. Kasi kung magkaroon naman tayo dito ng monetary, so siyempre makatulong sa natin, ekonomiya sa buhay natin. Number 2 is maka-contribute din tayo ng kunting tulong rin dyan sa mga mamamayan natin. No? Gawa rin tayo ng programa. First yung ginawa ni retired Brigadier General, yung ating Mindanao hero, si Johnny Macanyas. No? Yung, So tangilikin nyo yan, encourage ko. Makinig kayo dyan yung TBSTG channel at saka yung sa The General's Opinion, no? Nyo yan, buksan, panoorin nyo at saka i-like nyo rin, no? I-share para makano kasi yung mga na yan, income na na sa YouTube ni retired Brigadier General Johnny Macanyas ay yan, may tinutulong siya, marami siyang mga pinagawang bahay diyan sa yung mga IP na imagine mo yung bubong is plastic na lang. So nagkaroon ng magandang nagbubong yung kanilang bahay doon. Makita mo naman yan sa kanyang vlog. So ngayon ang sa ko dito, bakit ako nag-vlog? Ito ay prinsipyo ko talaga. Nahayaan ba natin dito na sila is halos magsalita sila dito ng kasinungalingan, hindi totoo. Sinisira yung gobyerno. Tapos So even nga yung yung sila ni actually baka nila ito someday. Maano nila, no? Kita nila o ma-view nila itong vlog ko. No, inaamon ko si Senadora Loren Regarda. At saka si yung na yan, yung sa Congress, no, yung mga legal front organization. Yung Gabriela, no, si Arlene Brusas. Saka yung sa Kabataan Party List, yung si Raul Manuel. At saka yung sa ACT Teacher Party List, no, si Franz Castro. Na ako ordinaryong tao man lang ako, no, mababa lang yung pinag-aralan ko. Sila man yan sila, matalino, bright man yan. So inamon ko sila ng debate. Patunayan nila na yung CPP and PNDF ay hindi sa hindi siya sa gobyerno, hindi kontra. At saka patunayan ko rin sa kanila na hindi yan red tagging, no? Na sila yung na yan, Kabataan Party List, ACT Party List, at saka yung na yan, yung Gabriela ay legal front ng organization. Yung kanilang Diyos dyan ay si Joe Masison. Yung nakikita nyo yan habang nagsalita sila, iniipit yung mga budget dyan sa committee hearing. Lalo na yung sa DepEd, no? So nakakaya yung mga mukha nila yan. So inaamon ko sila, no? Ng debate. No? Ipatunayan ko yan na hindi yan siya red tagging. Ang talaga yan is totoo yan. Na sila ay CPP and PNDF. So gusto lang patawag ko ng So yun lang ko dito. Kasi anong ginano natin dito, yung katotohanan. Yung sa kanila dyan, lahat ng ginagawa nila, yung pasikat dyan sa TV, lalo na sa committee hearing, pasikat yan. Kasi yung gusto nila, nag-ambisyon yan sila dyan, na ang kanamang maging presidente balang araw ng dyan, ay yung si Joe Masison. So papayag ba tayo dyan? Pag nangyari yan, no, na sila na yung gobyerno, yung CPP-NDF, yung gobyerno, so magbabaliktad na. No? Tayo na yun naman yung rebelde. No? Kasi ang pinaglaban natin dito, yung demokrasya. Na pag mawala na tayo dito, darating naman talaga yan na mawala tayo dito sa So yun nga yung pinalagi natin na makaabutin tayo ng 75 years old. Pero ito pa sa mga panahon ngayon na yung lahat na kinakain natin is preservative. No, marami na tayong mga sakit-sakit na ramdaman sa katawan natin. Dati hindi ako maniwala nung mga edad ko 20, 30. Kasi nag-jogging man tayo, exercise. So ito palang papasok mo pala tayo dito sa edad na 50 ay talaga mag-deteriorate para yung ating katawan. Even nag-exercise tayo. Lalo na wala na tayong exercise. So yun siya yung ko prinsipyo yung ko dito na
ang mga kontra sa gobyerno, free sila, no? Nandiyan yung mainstream media, ABS-CBN, mabuti nasara na, no? Ibada, GMA, mayroon yung mga reporter diyan na yung utak diyan talangka at saka komunista, no? Saka yung UP na yan, no? Yung halos mga professor diyan, hindi lahat. Pero yung mga utak niyan is yung utak talangka komunista. So imagine mo, ginagamit nila yung pira ng gobyerno, tapos ang nila doon sa gobyerno is sirain yung gobyerno. Dapat yan, nagkaroon tayo ng University of the Philippines para makakreate tayo ng mga future leaders, mga engineer, doktor, na ito yung paano sa ating bansa. Pero ang ginagawa, paano pa yung maging doktor? Kasi na-impluwensyahan na ng ideolohiya, Marxist, Leninist, no? May Mao Zedong na na yan na theory, na obsolete na yan, hindi na yan umubra sa panahon ngayon. So dapat manindigan tayo. So medyo mahaba na yung inano ko dito. Salamat sa inyong So ginano rin ko rin dito sa yung mga nanonood na suportahan din itong channel natin. Kasi wala tayong masama dito na So iwan ko kung itong YouTube is magkano dito. So kung meron man talaga na na yan, so praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Kung magkano man tayo someday dito, na kung meron ba talagang maka-income tayo dito, so may mga rin tayo project na makatulong tayo sa ibang tao. So yun lang yung gusto kong ipaabot dito. Salamat sa na nag-comment. Sir, salamat. No, na tama yung mo kasi bakit tayo? Ito ko lang, prinsipyo at saka paniniwala. Na free nga yung mga masama at saka mga sinungaling diyan. Sinisira yung gobyerno natin. Tayo pa na yung pinano natin diyan is So yun lang, magandang umaga. Pagpalain tayo ng pong may kapal, manalangin tayo. At saka sana na wala na itong CPP and PNDF, na sa panahon ng ang apo ko ay lumaki ay masaya kasi wala na mga insurgency, wala nang rebelde. So magparehas na tayo doon sa Singapore, na country na wala silang insurgency, kaya mayaman yung bansa nila. Ginano ko na sana makaano rin yung ganyan. Makaabot pa tayo ng ganyan sana, habang buhay pa tayo. So yun lang yung prinsipyo at paniniwala ko dito. So salamat sir sa inyong suporta dito. God bless us all. So next nga mga vlog ko, ko naman yung So hindi ito scripted yung ginano natin dito. Wala nga akong ditong kopya. Yung ko lang dito, yung sa aking puso't isipan bilang isang Pilipino. Mahal ko yung Pilipinas. Nakarating na rin ako sa maraming bansa. Halos na ikot ko na rin yung buong mundo. Bakit? Huwag ko na sabihin kung bakit ganun. So mainggit ka sa ibang bansa doon. Yung Netherlands na yan, nakaabot na yung Netherlands na yan. Kaya mainggit tayo pag nakakita tayo ng na ibang bansa, kasi ang Pilipinas napakayaman natin sa natural resources, tapos ganito tingnan mo yung paligid diyan, napakayaman, napakayaman natin, pero dahil sa rebelde, CPP and PNDF na yan, maraming rebelde sa Pilipinas. So lalo pa yung na yan, yung droga, yun ang sumusira sa ating kabataan. So ginano ko rin na suportahan natin yung mga parents diyan, mga estudyante. Either pwede kayo magpetisyon yan, gawa kayo ng doon na ipadala natin doon sa Congress, sa Senate, na ibalik yung ROTC. Kasi yun ang pag wala yung ROTC na yan, wala talagang mangyari ito sa bansa natin. Kaya next mga vlog, ko yung gaano ka-importante yung ROTC. So, salamat mga ma'am at saka sir, pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang umaga. God bless us all. Thank you.